It's another day, another Halalan 360 series na naman at mapalad tayo ngayong araw dahil sa una nating episode na sa likod ng seguridad ay kasama natin ang ating Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office na si Police Colonel Ricardo I. Dalmacia. Welcome sir sa atin pong segment na Halalan 360. Oo, magandang hapon sa ating lahat napakaganda na talakay natin sa likod ng seguridad at Yes, napaka-timely dahil malapit na yung election. So, thank you sa pag-invite sa akin dito. Yes sir. Kamusta sir yung biyahe nyo? Nainitan ba kayo sir? O galing po kayo Hindi naman po, tama-tama lang. So, beating the buzzer, yung 3 o'clock nakarating tayo na 3:01. Salamat sir sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Pwede po ba kayong pumapati sa ating mga viewers? Meron po tayong mga viewers na nandito ngayong nanonood sa atin pong Facebook na video sir. Sa ating mga viewers na nakikinig ngayon, lalong-lalo na itong mga ating mga viewers na taga Laguna. So kami rito sa PNP, sobrang busy namin. Minsan nakakalimutan na namin yung ating mga ibang gawain sa aming bahay. Pero ito naman ginagawa natin para sa ating lahat, especially sa ating mga kababayan. Dahil iba yung landscape po ngayon, malapit na yung eleksyon. At habang lumalapit siya, dumadami yung trabaho natin. Kaya doon sa mga asawa ng mga kapulisan natin, lalong-lalo na yung mga naghihintay sa amin, ay pasensya na po at masyadong busy ang inyong mga tatay at saka mga nanay. Alright, so yan mga kaibigan na ating mga tagapanood sa ating first episode na may pamagat na sa likod ng seguridad, tatalakayin natin ang mga isyong may kinalaman sa seguridad sir ng halalan. Paano ito pinaghahandaan ng ating kapulisan? Sino ang mga nasa likod nito? At paano nito pangangalagaan ang ating demokrasya, sir? So, punta po tayo, sir, dun sa ating unang question. Bilang paghahanda nga, sir, dun sa ating eleksyon, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng PNP upang matiyak ang ligtas at maayos na eleksyon ngayong 2025? Lalo na ngayon po, no? Dito sa atin, sa Laguna. Aside dun sa ating mga usual na ginagawa, yung talagang mandates namin, kasi talagang ang mandato naman ng kapulisan is panatilihan in general, panatilihin ang seguridad ng ating bayan. Kaya na sinabi ko, naiiba tong panahon na to, yung landscape sa eleksyon. So dinagdagan natin ng add-ons yung ating ginagawa ngayon. Pinaigtingan natin ng konting aggressive stance ang ating police, particularly doon sa pag-i-implement ng mga campaign naging Loose Firearms, pagbabantay sa mga bawat kandidato, at pag-engage sa kanila, pagiging mediator, kasi para mawalan yung tension ng mga kandidato sa kapwa nila kandidato. So yun yung mga ginagawa natin, ayan yung mga add-ons natin ngayon sa trabaho natin, doon sa usual na intensified preemptive measures natin sa security. So marami pa po tayong ginagawa na mga lalo itong mga checkpoints ngayon, medyo dadala sa checkpoint, medyo ito naman kung medyo maaaba lang ating mga kababayan, ito naman para sa atin, para sa ating kandidato na masigurado natin na walang makakalusot na mga may dalang baril o anumang mga kargamento na maaring magdulot ng hindi maganda sa ating nalalapit na halalan. So yun, madami pala tayong add-on sir dun sa ating mga ginagawa. Madaming dagdag seguridad. Opo. Mainit ba sir yung ating election ngayon? Malamig o... Kung babasihan po natin ang panahon, talagang mainit. Pero sa Laguna po, under control po ang ating eleksyon. Maganda po yung status natin dito kasi dito naman po sa bayan natin, based on records, wala naman po talagang intense na nangyari sa mga eleksyon natin dito. At yung mga ilan-ilan na dati nating na-monitor, na-downgrade na siya. Kasi nag-comply na siya dun sa mga requirements to downgrade yung intense political rivalry o yung kanilang status as a hotspot, especially sa Port District. Ngayon, wala na po tayong nakalista na ganyan. Pero hindi pa rin tayo nagre-relax, kumbaga.
Hindi natin pinababayaan na although downgraded, ang ating kapulisan, ipababayaan na lang natin na basta sila mag-relax. So hindi po, lalo pa rin po natin paigtingin upang mapanatili yung ganong status. Alright, so medyo maayos pala sir yung ating sitwasyon dito sa Laguna. Bumaba yung mga hotspot sir. Sabi dito sir, may question. Paano nakikipag-ugnayan ang PNP sa COMELEC at iba pang ahensya para mapanatili ang kapayapaan bago, habang at pagkatapos ang eleksyon? Una, marami po kaming series ng mga conferences. Andyan yung ating JPSCC natin, andyan yung ating may RJPSCC pa na tayo. Ito lahat ay sa pangunguna ng ating regional COMELEC sa regional committee, and then sa provincial, yung sa provincial committee. Since na tayong ay under COMELEC control, ang boss namin ngayon ay walang iba kundi ang COMELEC. So, ang COMELEC bilang boss namin sila yung nagko-convene ng mga conferences and meetings na regular na ginagawa. Bukod doon, meron po kami mga interagency collaboration, especially sa Intel Fusion namin, sa intelligence side. Andyan yung NICA, yung ating mga U2 sa AFP, intelligence ng AFP. Nakikipag-collaborate ang PNP na yan para ma-monitor natin yung maaring mangyari sa this election. At kung meron pang nabubuo dyan ng mga possible private armed groups na sa panahon naman ngayon wala man tayo nakikita. Pero ayun nga po, continuous yung ating collaboration with other agencies. Regular po yan. At ang ating pakikipagtulungan sa COMELEC talagang medyo relasyon natin ngayon maganda po. Maganda sir. Okay. So, yun yung mga preparation sir no na ginagawa ng COMELEC natin. Punta naman tayo sir doon sa tinatawag nating kampanya series at vote buying series. Kasi may question dito sir. Ano ba yung papel ng PNP sa pagpigil ng vote buying? Siyempre, nakikita natin yan, sir. At paano po natin iniimbestahan yung mga ganitong kaso? Alam niyo po, meron po tinatawag na memorandum na nilabas ang COMELEC dyan, itong Oplan kontra Bigay. Yan po yung kontra Bigay, yung kontra vote buying. Vote buying, sir. So, diniscuss na po yan sa amin ng COMELEC at nakapaloob dito sa memorandum na to o circular na to, yung mga presumed na mga sitwasyon na ito ay presumed na nagbo-vote buying. Pero doon sa ating side kasi ng PNP, yung consummation ng crime ang tinitingnan natin bago natin i-file. So more or less, ang masasabi po namin dito ang PNP ay to preempt yung gantong mga sitwasyon. Kami po ay patuloy na nagbibigay ng abiso sa mga kandidato, sa ating mga botante, na kung meron man silang ganyang mga sitwasyon na nakikita, i-report nila sa amin. Kami po mag-iimbestiga. Kasama po ang COMELEC, syempre, kasi sila yung proper agency dyan. So, yun po. Kung meron naman po talagang aktual na talagang bilihan ng boto na amin po makikita, pwede naman po namin yun arestuhin kaagad. Pero syempre po, in coordination pa rin sa COMELEC. Ayun po yung nangyayari doon. So, all in all po, mahigpit po tayo dyan. Tinitignan po natin yung bawat angle. Lalong-lalo na po yung mga nire-report sa atin. So, kung hindi man po natin nahuhuli yan sa akto, pinipilit po natin i-document yan. Kasi sigurado, gagamitin yan for future use for filing of a protest or any disqualification complaint against one candidate who were involved sa mga ganung vote buying. So, nihiling po namin talaga yung mga tao natin na maging mapagmatyag at maging matapang para i-report yan sa amin. Pero iwasan ninyo rin yung pagsubo sa isang bagay na alam nyong magiging risk yung inyong seguridad. So, dito naman, ang ating kapulisan, andyan lang at aalalayan kayo para properly address every situation regarding sa vote buying. Pero nag-improve daw sila ngayon. Imbis na vote buying, bibigyan ng pera para hindi na bumoto. Ano yung insight nyo dun, sir? May mga ganong instance. Oo, strategy nila yan. Oo, meron ganun, sir. Actually yan tinitignan ng kandidato
kung saan sila mahina. Ngayon sa isang lugar na to, mahina sila. O sige, bibigyan ka na ng pera ng mga kandidatong ganon, tapos sabihin sa'yo na, huwag ka na bumoto. Ay, totoo yun. May mga ganun Actually, din, hindi di yan ba? bago. Matagal na nangyayari matagal na yan. yan. Matagal na po yan. Nga, Maraming mga strategy yan. Yung mga bibigyan ng pangako. Yung vote buying yan. Nangako. Bawa, bibigyan ka ng pangako ng trabaho o whatever. Malilista ka sa tupad. Yes, oo. Meron yun eh. Yung matawag ngayon ganun, sir. Kaya nga, maraming paraan ng pagbili ng boto. Yung during election nga, yung mere possession of 500,000 and including paraphernalia is presumed vote buying yun. Pero presumption pa lang siya. Presumption. Ano sa ibig sabihin pag presumption? So kasama siya, tinitignan natin na merong posibleng vote buying na yun. Actually, sa COMELEC Church, presumed vote buying na yun. Kaya lang, yung sinasabi nga natin sa side ng PNP, kung tinatanong natin i-arrestable, dodokumentahin namin yan at i-report natin sa COMELEC and we will let the COMELEC what will the proper action taken. Magkukulik lang tayo sa mga evidence. Opo. Sila po ang file. Sila po yung mag-aanon kasi alam naman natin kung paano yan i-document mga yan. Oh, yun. So, ano ba yung dapat gawin, sir, ng mga, siyempre, yung mga manonood natin, sir, mga nandito ngayon sa Facebook, kung makakita sila ng mga vote buying o iba pang mga paglabak vote dun sa mga election na mga batas? Una po muna, pilitin po natin i-check yung paligid ninyo. Tignan nyo muna. Siyempre, nakita nyo siya, nakita rin kayo, probably. Pwedeng maging at stake o magkaroon ng risk in your side. Meron kayong camera, kung kaya ninyong kunan ng picture, kunan nyo ng video, i-report niyo sa amin properly yung mga yan, ganyang bagay. At ito po ay gagawin nating confidential para hindi naman po kayo malagay sa alanganin. At kami po ang susunod na gagawa ng hakbang kapag na-report niyo sa amin yan. At ayun nga po, ang pagbili o pagbenta ng boto ay isang krimen. Tandaan po natin yan. Bawal po yan sa batas. At ito po ay ibig sabihin ni hindi lang basta kami lang pulis ang may dapat na magbantay diyan. It is everybody's concern kasi ito pinag-uusapan ngayon nating eleksyon ni yung future ng ating bayan, ng ating mga anak. Kaya dapat makialam po tayo. Right. So, maganda yun, sir. No? Yung last na, sir, yung pwede nating parang paalala or kaya payo sa ating mga botante na may bibigay natin ngayong papalapit na halal. Ilang days na lang? May idea ba kayo? Ilang days na lang? Kulang 30 araw na lang. Oo, sir, no? Malapit na. May 12. May 12. No? Ano po yung mapapayo niyo, sir, sa ating mga... Una po muna, gusto ko lang po muna sabihin ang ginagawa ng ating kapulisan sa Laguna at ang ating misyon. Nais po ng kapulisan ng Laguna Police Provincial Office na ang ating mga botante malayang lalabas ng bahay during halalan malayang lalabas ng bahay nang walang takot papunta sa botohan o sa presinto. At makakapamili sila ng iboboto nila ng walang takot o walang pressure sa iba. At nais din po at mission din po ng kapulisan ng Laguna na after ng botohan ay makakauwi sila ng ligtas. Ito naman po ang hinihiling namin sa inyo. Maging mapagmatyag po kayo at maging responsable po tayo sa pagpili ng iboboto natin. Tandaan po natin, yung araw na yon, yung araw ng halalan na yon, nakasalalay po yung susunod na 3 taon. O hindi lang. At nakasalalay po yung kinabukasan ng ating bayan kasama ng ating mga mahal sa buhay. So, nakikiusap po sana kami sa PNP na pumili tayo ng tamang kandidato. At huwag tayong magpadala sa pera. Maging matalino po tayo. Isipin po natin ang kinabukasan ng ating bayan at ang ating pamilya.